Welcome to Tagalog Bible Voice, Genesis chapter 11. Ngayon, kaibigan, dito nagiging mas malinaw kung bakit nagkakaiba-iba ang wika ng tao. Sa simula, isa lang ang language ng buong mundo. Imagine mo, parang lahat ng tao sa mundo, pare-pareho ng salita, walang misunderstanding, walang translation needed. Kaya nagkaisa sila at naglakbay papunta sa isang lugar na tinatawag na Shinar. Doon, nagkaroon sila ng isang plano. Sabi nila, gumawa tayo ng lungsod at isang tore na abot hanggang langit. Parang gusto nilang gumawa ng pangalan para sa sarili nila. Parang modern version ng gusto maging sikat o powerful, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Gumamit sila ng bricks at asphalt. Interesting to kasi noon, hindi bato ang gamit kundi gawa ng tao. Ibig sabihin, advanced na rin sila mag-isip at gumawa. Pero nakita ito ng Diyos. At sabi niya, dahil isa ang language nila at nagkakaisa sila, wala halos imposible sa kanila. Kaya gumawa siya ng paraan para pigilan sila, not dahil ayaw niya silang mag-grow, kundi dahil nagiging proud at self-centered na sila. Ginulo niya ang kanilang wika. Bigla, hindi na sila magkaintindihan. Imagine mo kausap mo, best friend mo, tapos biglang iba na language niya, nakakalito, di ba? Dahil dito, hindi na natuloy ang tower nila. Kaya tinawag ang lugar na Babel, na ibig sabihin ay confusion, kasi doon naghalo-halo ang mga wika. At mula doon, nagkalat ang mga tao sa iba't ibang lugar sa mundo. Parang nangyari dito, kung dati isang group chat lang kayo, biglang nagkanya-kanya na ng chat group kasi hindi na kayo nagkakaintindihan. Pagkatapos nito, nag-shift ang story. Mula sa buong mundo, nag-focus na sa isang linya, ang pamilya ni Shem. Isa-isang binanggit ang mga pangalan mula kay Shem hanggang kay Abram. Parang family tree ulit, pero this time, papunta sa isang espesyal na tao. Dito natin makilala si Abram, na later magiging Abraham. Kasama ang tatay niyang si Terah at ang asawa niyang si Sarai. Nakatira sila sa Ur ng mga Chaldeans, pero umalis sila papuntang Kanaan. Hindi sila nakarating agad, tumigil sila sa Haran at doon namatay si Terah. Interesting fact, dito nagsisimula ang journey ng isang tao na magiging napaka-importante sa buong Bible story. Parang dito pa lang, pinipili na ng Diyos ang isang pamilya para sa mas malaking plano. Insight dito kaibigan, may dalawang contrasting na eksena. Una, yung mga tao sa Babel, gusto nilang umangat gamit ang sarili nilang lakas, parang kami na ang bahala sa sarili namin. Pangalawa si Abram, tahimik lang, sumusunod, hindi pa sikat, pero siya ang gagamitin ng Diyos. Parang pinapakita na minsan, hindi sa ingay o laki ng ginagawa, nagsisimula ang tunay na plano, kundi sa simpleng pagsunod. At doon nagtatapos ang chapter na ito mula sa ingay ng Babel. Papunta sa tahimik pero makabuluhang simula ng kwento ni Abram. Genesis chapter 12, dito na nagsisimula ang isang napakahalagang turning point sa Bible. Parang ito na yung moment na pumipili si God ng isang pamilya na magiging simula ng isang malaking plano. Si Abram, na later magiging Abraham, kinausap siya ni God. Sabi niya, umalis ka sa iyong lupain, iwan mo ang pamilya mo at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Imagine mo ha, parang sinabihan kang mag-move to a place na hindi mo pa alam kung saan. Walang Google Maps, walang exact direction. Pure trust lang. Pero may promise si God. Sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa, pagpapalain kita, at sa pamamagitan mo, pagpapalain ang buong mundo. Ang ganda nito, parang si Abram magiging channel ng blessings, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat. Sumunod si Abram kahit 75 years old na siya. Kasama niya ang asawa niyang si Sarai, ang pamangkin niyang si Lot at lahat ng ari-arian at tao nila. Parang full relocation, hindi lang simpleng lipat bahay. Dumating sila sa Kanaan. Doon nagpakita ulit si God at sinabi na ibibigay niya ang lupa sa mga magiging descendants ni Abram. Kaya si Abram gumawa siya ng altar, parang sign ng gratitude at worship. Pero hindi naging smooth ang lahat. Nagkaroon ng famine, tagutom sa lupa. Kaya napilitan silang pumunta sa Egypt. Dito medyo nagkaroon ng twist. Natakot si Abram na baka patayin siya dahil maganda si Sarai. Noon kasi may mga powerful men na kayang kunin ang babae kahit may asawa na at papatayin ang husband. Kaya sinabi ni Abram kay Sarai, sabihin mo na kapatid kita. Half-truth siya pero may halong takot. Dahil doon, kinuha si Sarai sa bahay ng Pharaoh. At dahil akala nila kapatid lang siya ni Abram, binigyan si Abram ng maraming yaman, hayop, servants at iba pa. Parang blessing na may halong komplikasyon. Pero hindi natuwa si God sa nangyari. Nagpadala siya ng mga salot sa bahay ng Pharaoh. Doon nalaman ng Pharaoh ang totoo. Kinausap niya si Abram at parang sinabing, bakit mo ginawa to sa akin?
Ibinalik si Sarai at pinaalis sila sa Egypt. Dala pa rin ang lahat ng yaman nila. Makikita natin dito kahit may faith si Abram, may moments pa rin siya ng fear at pagkakamali. Parang tayo lang din naniniwala pero minsan natatakot. Interesting fact, ito yung unang beses na malinaw na ipinakita na ang plano ni God ay hindi lang para sa isang tao kundi para sa buong mundo through one obedient person. Insight dito, minsan tatawagin tayo ni God sa isang bagay na hindi malinaw. Walang full details, pero ang kailangan lang talaga, trust at obedience. Kahit imperfect tayo, tuloy pa rin ang plano niya. Parang si Abram, hindi siya perfect, pero ginamit siya ni God in a very powerful way.